Mayong gabi sa tanan, magasugod na sab kita sa ato ang Bible study. Sa pagsugod magabasa ko diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Sa pagsugod magaampo kita. Amahan namo nga Dios, niningatak na sa kagabhion, kami magaduol na sabya sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diya sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, nga diin kami magkinabuhi lamang subay diya sa imong katuyuan, nga diin kami naka-fellowship nga kanimo, filled with the Holy Spirit, ug nga nagapangalagad dili sa among kusog kundi pinagi sa kusog sa balang espiritu sa sulod namo. Bani kami ni ining mubo nga Bible study namo, Father God, among pagampo nga diin mahimaya ikaw bisan man ining usa ka oras nga pagtuon. Kaming tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, in Christ's name, Amen. Karon nga gabi atong pagatun-an kining adjustment to the justice of God. Unsaon man sa usa ka tawo nga maka-adjust siya ngadto sa hustisya sa Dios. Atong hinumduman nga ang hustisya sa Dios naghisgot kana siya mahitungod sa iyahang kabubuton sa atong kinabuhi, nga magkinabuhi kita nga balaan matarong ngadto siyang atubangan. Apan tungod lagi kay dili man nato kayang makuha kana pinagi sa atong kusog, ang Dios nagahatag kanato og asset, spiritual asset, nga pinagi sa gahom sa balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, nan kita mamahimo nga maka-adjust to the justice of God, no? So diri sa adjustment to the justice of God nagaingon, man's conformity to the righteousness demands of God's holiness. So man's conformity to the righteousness demands of God's holiness, no? Sa Deuteronomy 32 verse 4. Now atong pagbasahon kini, no? Deuteronomy 32 4, no? Okay. Ang bato nga iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid, Diyos sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Now, nibalo kita nga mao kini ang Diyos, balaan siya. Ang problema nini kay ang tao makasasala man. Dili lang ingon nga makasasala in the sense nga makabuhat kita og pagsupak sa kabubuton sa Dios, kundi nagyoy old signature sa sulod sa ato ang lawas. Mao man ganina nga ang usa ka tawo mamagtotoo o madili man magtotoo, pwede siya nga mahimo nga lack of self-esteem, pwede po mahimong human self-esteem,
Pero kanang duha dili gyapon madawat sa tubangan sa Dios. Ang lack of self-esteem mao kanang mga magtutuo o ibutang nato o iapil na to ang dili magtutuo, mga dili magtutuo nga naga-violate sa pulong sa Dios, naga-supak sa pulong sa Dios. Gitawag ka na sila og lack of self-esteem. Apan adunay mga tao bisan dili sila magtutuo, pwede sila nga adunay gitawag na to human self-esteem. Human self-esteem in the sense nga maayo sila og moral, no? Maayo sila sa moralidad. Kung imong pagatan-awon, pwede po sila nga nagbuhat og maayo. Pwede po sila nagbuhat og pagkamatarong. Ang ilang pagkamaayo resulta sa buhat sa unod. Ang ilang pagkamatarong resulta sa buhat sa unod. Gitawag ka na og human self-esteem, no? Buti pasabot nga pwede sila nga magsunod sa balaod sa yuta nga atong nakita din ha nga ila yung sundon ang mga maayong pamatasan. So na sila human self-esteem. Ug ang uban na sila human self-esteem kay nagatuo sila nga mo'y pamagis kaluwasan ang ilang pagbuhat og matarong, nga magsunod sila sa tanang mga balaod. Mao kanang gitawag na tong human self-esteem, no? Apan ang ilang human self-esteem dili siya makapasar sa standard sa Dios. Kaya ang human self-esteem gitawag nato kana siya og relative righteousness, tawhanon nga pagkamatarong. Bisan man tinuod kung atong pagtanawon siya, maayo siya sa community, sa society, maayo siya, daghan siya mga maayong buhat nga nakatabang sa mga tao. Dili siya obvious nga nagabuhat sa pagpakasala. So nasiya human self-esteem. Maayo siya siguro sa morality, sa pagka relihiyoso, pagka sincero, pagka honest, na siguro sa iyaha ka na siya, o pagka maayong tao, nasa iyaha ka na siya, no? Pero sa mata sa Dios sa gihapon short, no? Kay dili ka na nga klase nga pagkamatarong ang gikinahanglan sa Dios. Na ato ni siyang mahibaloan diri sa ubos, no? Adjustment to the justice of God means God is free to provide blessings without compromise to His perfection. Now just remember, no, nga adjustment to the justice of God, nagpasabot ka na siya nga ang Diyos libre nga maghatag og panalangin nga diin walay pagkompromiso sa iyahang pagkahingpit. So maladjustment or failure to adjust means God must judge, punish, and discipline. Now, ang pangutanan ni karon, unsa may angay nga pagabuhaton sa tao nga ang iyang pagkamatarong dili man madawat sa tubangan sa Dios. Ug mao kana nga ang Dios nagahatag kanato og spiritual asset nga mao ang balang espiritu para nga sa atong pagpangalagad makapasar nga to sa iyang standard. In all divine action related to fallen mankind, God's justice works in coordination with His righteousness, no? So mag-uban gini sila, no? Ang hustisya sa Dios nagatinabangay ni siya sa iyang pagkamatarong. So meaning halimbawa sa usa ka tawo kung atong hatagan kini siya og
halintulad, no, o illustration, no. So pag-ingon niya din nga God's justice works in coordination with His righteousness, meaning to say walay hustisya sa Dios nga ipahamtang nga diin wala magabase sa iyahang pagkamatarong. Buti pasabot nga ang pagkamatarong sa Dios mao siya ang iyahang standard. O kung aduna may dili mo sunod sa pagkamatarong sa Dios, mao na tong ang iyang hustisya mo panis, ang iyang hustisya mo judge, ang iyang hustisya mo disiplina. So righteousness of God mao ang iyang standard alang anhi kanato. Og nga gikinahanglan nga mo adjust kita ngadto sa righteousness of God. What righteousness approves, justice blesses. Bot pasabot kung ang righteousness of God nadawat niya ang pagkamatarong sa tao, nakapasar ang iyang pagkamatarong, ang pagkamatarong sa tao nagkapasar, ang hustisya sa Dios nagaingon nga panalanginan kanang tawhana. And what righteousness condemns, bot pasabot kung ang righteousness sa usa ka tawo wala makapasar sa standard sa Dios, ang iyang hustisya usab magahukom. So morning bot pasabot diri sa God's justice work in coordination with His righteousness. And then what righteousness approves, justice blesses. And what righteousness condemns, justice judges. So sa Psalms 9 verse 8, no, atong pagbasahon. Sa Salmo 9. Sorry kay gagmay kay papirang akong Bible. sa Salmo 9 bersikulo 8 nagaingon din ug sa pagkamatarong magahukom siya sa kalibutan, sa katulid magapahamtang siya og paghukom sa mga katawhan. So nahibalo na ta nga ang standard sa Dios mo ang iyang pagkamatarong. Naghatag siya og standard sa ato ang tanan nga mao ang iyang pagkamatarong, ug kung ang usa ka tawo wala magsunod diha sa iyang pagkamatarong, nahibalo na ta nga ang iyang hustisya mohukom niya na. Apan kung ang pagkamatarong sa Dios nasunod sa usa ka tawo, nan kanang tawhana pagapanalanginan. Pero just remember nga gi-explain nato tong lack of self-esteem, human self-esteem, ug dapat masabtan nato ang spiritual self-esteem. Kaya ang madawat ba sa Dios dinha mao lang ang spiritual self-esteem. Dili tong lack self-esteem o katong human self-esteem. Dili to si madawat. Nganong dili man to madawat, lagi may halo to siya nga gitawag na to, may halo to nga impurities tungod kay lihok lang to sa tao. Lihok sa tao ba, no? O ang lihok sa tao, nibalo na tangang tao na siya ay old sin nature. O busa dili makabuhat ang tao sa iyang kaugalingon. Gikinahanglan niya og extra power nga mo ang power of the Holy Spirit nga mo'y mo hatag kaniya og kusog nga sa pag-apply niya sa pulong sa Dios iyang kinabuhi madawat sa tubangan sa Dios tungod kay empowered siya sa Holy Spirit, meaning filled siya sa Holy Spirit, no? Once you are filled with the Holy Spirit, you are in fellowship with God. So nagkinabuhi ka nga matarong, ug sa imong pagkinabuhi nga matarong nakita sa Dios nga nagasunod ikaw sa iyang protocol. Just remember protocol doing a right thing in a right way. So gibuhat nimo ang usa ka butang sa insakto nga pamaagi. Protocol na siya, no?
na mechanics. O kana siya nga mechanics, sa diyang imong nasunod ka na siya, limpyo ka sa tubangan sa Diyos, filled ka sa Holy Spirit, you are in fellowship with God, nagabuhat ka siyang buluhaton, kanang imong ginabuhat, mao ka nang gitawag na tog makapasar sa standard sa Diyos nga mao ang iyang pagkamatarong. Ug tungod nga na ang hustisya sa Diyos, yes, unsa may hustisya sa Diyos sa usa ka tao nga diin nagkinabuhi nga matarong, ug ang iyang pagkamatarong divine, dili self-righteousness, dili relative righteousness. Of course, ang Diyos magapanalangin niya na. Now, naog kita diri sa ubos, no? So, what righteousness approves, justice blesses, and what righteousness condemns, justice judges, no? So, hukman ganyan, no? Kung na ang atong pagkamatarong madawat sa atubangan sa Diyos, magapanalangin siya. Pero kung ang require sa iyang righteousness dili madawat sa tubangan sa Diyos, ang iyang hustisya usab maga-hukom. So if we as imperfect creatures are to be blessed by God, His justice is the attribute to which we must adjust. Kung kita, imperfect mong kita nga binuhat, no? If we as imperfect creatures are to be blessed by God, His justice is the attribute to which we must adjust. Our adjustment cannot be made on the basis of our own merit or works. Balik ko na ko, kaya importante kaya ni siyang butang, no? Our adjustment cannot be made on the basis of our own merit or works. So, I just do hope nga tinaw ni sa inyo, no? Basa yun ako ni kaduha, no? Then, our adjustment cannot be made on the basis of our own merit or works. Ang atong pag-adjust, wala kini siya nagabase sa atong kaugalingong meritos o sa atong trabaho. Wala may mahimo ang tao kay imperfect man pa. Namunti old signature. But God makes it possible for us to adjust on the basis of His merit. God makes it possible for us to adjust on the basis of His merit. Pwede, no? Ngayon man, sa dihang puno kita sa balaang espiritu, ang merit, yes, nga tuwa sa balaang espiritu nga nag-empower ka na to. O spiritual kita, kaya mamang ginabasyanan, spirituality man yun, no? And mankind can adjust to the justice of God as follows. Now, dito magsugod karon sa salvation adjustment, no? Kining salvation adjustment nagpasabot kini siya ngadto sa mga dili magtotoo, no? The unbeliever or the unbelievers personal non-meritorious faith alone in Christ alone. Siguro kadaghan na nakadungog niini, no? Kining faith alone in Christ alone. Gitawag na to kini siya unbelievers personal non-meritorious faith alone in Christ alone. Wala gi merit ang tao niini, no? Dili pwede makaangkon ang tao niini. Kini siya ang merit niini na sa Dios. Grasya kini nga atong nadawat nga gikan sa Dios. So the work of Christ on the cross satisfied, no? The work of Christ on the cross satisfied the demands of the Father's righteousness. Therefore, when any person believes in Christ as Savior, God graciously imputes His own righteousness to that person. So sa ato pa di ay, kung maghisko taog kaluwasan,
wala gyapon nahimo ang tao nini, no? Ang naghimo nini, ang Dios gud ang naghimo nini. Pinagi sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Sa dihang spiritually atong nakita nga patay siya si Jesus Christ tungod kay gitawag katog substitutional spiritual death of the Lord Jesus Christ on the cross. Nahimulag siya sa God the Father. Nganong nahimulag siya sa God the Father tungod kay ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan lakip na ang imuhang sala ug ang akong sala naangkon ni Kristo Jesus. Anak kang Kristo Jesus niya ng panahon na. Ug busa ang Dios nga man ni-separate nga siyang anak. So sulod sa tulo ka oras ang atong sala gibayran ni Kristo Jesus dito sa cross. After 3 hours dito na ang Espiritu sa Dios nabalik na usab, no? Nga diin ang ilahang separation nabalik. Ug mao katong mingon si Jesus Christ, into thy hand I commit my spirit. So diri atong nakita nga buhat day gihapon sa Dios pag maghisgot sa kaluwasan. Walay merit ang tao. Therefore, when any person believes in Christ as Savior, no, bisan kinsa nga tao mutuog kang Kristo as Savior, God graciously imputes His own righteousness to that person. Sa ito pa, ang pagkamatarong sa Diyos ihatag. Asa ni ihatag? Niya itong usa ka tawo nga mituo kang Kristo Jesus nga ginuog manluluwas. So ang nahitabo niya karon ganang tawhana nga aduna na pagkamatarong sa Dios. So nakapasar na siya sa standard sa Dios, no? Kay gihatagan siya og pagkamatarong nga equivalent sa pagkamatarong ni Kristo. Busa sa hustisya sa Dios, ang usa ka dili magtotoo nga mituo na kang Kristo Jesus nga ginuog manluluwas nanay pagkamatarong nga samas pagkamatarong ni Kristo Jesus, busa qualify na siyang makaadtog langit. Tungod kay ang standard sa Dios napasar man niya. Ang standard sa Dios nga makaadto kag langit dapat 100% righteous ka. Walay makaadto dito nga 99% lang ang pagkamatarong, wala, no? 100% yun. Pero nakanindot nining 100% kay wala nimo ni siya gitrabahoan. Gihatag ni siya sa Dios nga nimo sa takna nga mituo ka. So gihatagan kag 100% ka pagkamatarong, which is equal to the absolute righteousness of God. Nga ang standard sa Dios nga pagkamatarong nakapasar ka. So mo kaning gihisgutan din no? To that person sa Romans 5:9, no? The believer is instantly made acceptable to God's perfect standard, no? Pasar na siya, no? Kana nga tao na himo namang magtutuo na siya is instantly made acceptable to God's perfect standard. Automatic yun. Nadawat na siya sa tubangan sa Diyos. Nga naman, ang standard sa Diyos nakapasar na siya, na siya 100% nga pagkamatarong. And the justice of God is free to bless him with eternal salvation. Mo nang nasa panalangin, na siya eternal salvation, na siya eternal life. I just hope nung klaro ni sa tuwa kay usahay ra ba makadungog butan niya na ba nga maningkamot pa parang maluwas. Napay mga pipila bitaw nga maguna-una pang na i-contribute sa atong kaluwasan, no? I just do hope nga kini siya limpyo na ni siya, no? Sa atong panguna-una.
So the justice of God is free to bless him with eternal salvation. Yes, nga naman nakapasaran siya sa standard sa Dios na siya 100% nga pagkamatarong, busa ang standard sa Dios nga 100 nga absolute righteousness na abot na niya, pero dili pinasikat sa iyang buhat ug paningkamot, kundi hatag sa Dios ngadto kaniya kay mituo man sa kang Kristo Jesus. So morning imputed righteousness, no? Daghan ba ning mga bersikulo, Philippians 3:9, then Romans 3:22 to 24, no? So ubisa man sa 2 Corinthians 5:21, no? So as for those who reject salvation, adjustment, the justice of God can only condemn them for eternity in the lake of fire. Ayun na po ang hustisya sa Diyos, no? Neto mga tao nga nagasalikway ug wala mutuo kang Kristo Jesus nga ilang Ginuog manluluwas, na ang simitabo ang hustisya sa Diyos, mag-condemn po sila, ha? Asa sila i-condemn? For eternity in the lake of fire. So para sila eternity, no? Eternity kauban sa Diyos, may kaluwasan, may kalipay. Unya, ang bigas for eternity in the lake of fire. Pagantos o pagkalipay, so duha ka dapit, no? Ang isa kinabuhi nga malipayon, ang isa kinabuhi nga masulubon. So morning dangatan sa duha ka klase nga tao. Ang mutuo kang Kristo Jesus, aduna say kinabuhi nga malipayon kauban sa Dios. Apan ang usa ka tao nga wala magatuo kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan nga masulubanon dito sa linaw nga kalayo. Og mao kining gingon sa John 3:18, no? Ginahukman na siya tungod kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. So bisan kinsa nga tawo nga wala mutuo kang Kristo Jesus nga ang Ginuog manluluwas, hinukman na siya sa silot. Kung mamatay siya, adiri gyud siya punta sa gitawag na tuglinaw nga kalayo. So muna no, sa adjustment to the justice of God, start kita sa unbelievers para sa gitawag na tug kaluwasan. Kini salvation adjustment, no, para makabatong tag kaluwasan. Now karon din kita sa ikaduha, kining rebound adjustment. Now para na kini siya sa mga magtutuo, ha. Sa diyang ang usa ka magtutuo makasala, unsa man iyang paggagamiton? Amo ka na siyang mugamit pid siya sa 1 John 1:9. Rebound. Itawag na to kini siya og rebound technique. So the believer's acknowledgement of personal sins privately to God the Father. So ilhon gyud niya nga nakasala siya. Kung unsa may ihang nahibuluan nga sala, isulti gid na niya iyang nahibuluan nga sala. Bahala na tong iyang nakalimtan nga sala o wa ni nasabti nga sala. Kay maapil man to, mapackage man to. Basta ang iyang nahibuluan nga sala, iyahagid na siya nga hinganlan. I-cite niya, no? So morning sa rebound adjustment. So the believer's acknowledgement of personal sins privately to God the Father, no? So rebound is the grace procedure to recover from carnality and resume the spiritual life. So protocol po ni siya, no? Protocol ni siya nga kung nakagawas ka, na-out ka og fellowship, dapat balik dahin ka, mo rebound dahin ka para maka-re-enter ka, makabalik ka sa fellowship with God, makabalik ka sa feeling of the Holy Spirit, mahimo kang limpyo sa tubangan sa Diyos. So muna siya, rebound is the grace procedure to recover from carnality and resume the spiritual life. Balik na po ka sa imong pagka-espirituhanon, no? Now, ang problema dalagi din kay kung dili pa ta nagatubo gid sa pagkahamtong, magbalik-balik mong guling sala.
Mao ning magbalik-balik pud ning rebound. Balik-balik pud ning rebound. Ang nakanindot lang nini kay kining rebound is unlimited. Bisag ka 100 pa ka mag-rebound sa kadlaw, sa mata sa Dios dili siya mapulan, way problema na, no? Kaya ang purpose ng ganiya niya na nga makarecover ka ngadto kaniya. Bisan pagka 1,000 ka mag-rebound sa kadlaw, wala na siya problema kay mo lagi na gusto man niya nga makarecover ka sa pagpakig-fellowship ngadto kaniya. Mo ni nakanindot sa rebound, no? Mura po ni nagkaon kag restaurant nga unlimited rice o unlimited ang pagkaon, no? Bisa kung sa imong kuhaon basta mosulod sa imong tiyan, no? So mo ni nakanindot sa rebound. Rebound is the grace procedure to recover from carnality and resume the spiritual life. Balik yun ang imong pagka-spiritual life dinhi kay ang kabubuton lagi sa Dios nga spiritual ta kanunay. Dili pwedeng fleshly ta. Di man ta magkabuhat sa buluhaton sa Dios kung dili ta spiritual. Kung carnal ta, dili ta makabuhat sa buluhaton sa Dios. Basig busy ta sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios, pero di ay carnality di ito siya. Wala to'y bilis sa tubangan sa Dios. Di ito madawat sa tubangan sa Dios. Ang kabubuton sa Dios nga spiritual kita sa diyang nagapangalaga ta sa atong buhay nga Dios. So mahimo lang tang spiritual sa dihang no unconfessed known sin. Kinahanglan wala gikumpisal nga known sins. Dapat gikumpisal gini mo imong known sins. Ayaw nagkabala ka nitong nakalimtan nimo katong gitawag na to wa ka kahibalo kay package na to siya, maapil na to siya basta ang nonsense nimo imong isulti. Mo nang gingon sa 1 John 1:9. Kung atong isugid ang atong sala, siya matinumanon nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. So mo na nakanindot niya ng bersikulo hagyod, no? Just remember that, no? Usa ka bersikulo 1 John 1:9 kana siya. Pero just remember maulang ng bersikulo ha makapa-spiritual nimo. Wala nagilaing nagsulti niya na, no? Nayuban nga naga-rebound sila pero dili nga na nga pagkasulti sa 1 John 1:9, no? Pareha kang David, no? Restore unto me the joy of my salvation, mo yang gigamit. Pero nagpahibalo gyapon na siya sa rebound, no? Pero ang 1 John 1:9 mo pinaka-klaro, mo pinaka simple nga basahon nimo nga imong masabtan nga sa dihang ang imong na ilhan o nahibaluan nga sala imong i-rebound, imong hinganlan sa tubangan sa Dios, mamalimpyo kagyod. Ayo anang mahimong karnal paghapon ka nga nag-rebound ka na, no? Murag imposible kay ka na. Wala man gina nagatudlo ang 1 John 1:9 nga pag-rebound nimo makarnal pa ba ka? Karnal pa baghapon ka, no? Wala man nagitudlo dinha, no? Ang sulti din na sa 1 John 1:9, once nga mag-rebound ka, malimpyo ka man gyud sa tanan nimong dili pagkamatarong. And by that, mahimo na po kang spiritual. Ug samtang magpabilin ka sa pagka-spiritual, mo na makapangalagad ka sa Dios. Ug sa imong pagpangalagad, mo nang gitawag na tog divine good. Pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Dios. So mo nang sa rebound, no? The believer's acknowledgement of personal sins privately to God the Father. Rebound is the grace procedure to recover from carnality and resume the spiritual life. Balik kayo sa pagka-spiritual life niya ang 1 John 1:9, no? Kaya kung dili ta mabalik sa pagka-spiritual, wala na chance ang tao ng makapangalagad sa Dios. Now, because of Christ's finished work on the cross,
The believer who utilizes rebound acknowledges what has already been judged, is restored to fellowship with God, and the divine discipline is avoided, no? So nindot kayo, no, kung yunaning mitabo. So because of Christ's finished work on the cross, ang merit gyapon ini ang buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ang usa ka magtutuo, the believer who utilizes rebound. So bisan kinsa nga magtutuo ni nga magagamit sa rebound, meaning iyang i-acknowledge iyang panganlan, iyang isugid ang iyang sala. So what has already been judged, kini man mga sala, apil naman guni gihukman naman ni Jesus Christ dito sa cross daan. So is restored to fellowship with God. Automatic God, kay human naman gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, ug ang divine discipline is avoided. So muna yung ikaduha, no? Ang primero ato is salvation adjustment. Ang ikaduha nato sa kanang gitawag nato rebound adjustment. Ang pamagi sa usa ka magtutuo nga mag-adjust para nga maka-recover sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Para nga usa ka tawo makabalik sa pagka-espiritual. Para nga usa ka tawo makapangalagad nga divine good. So mao gina siya, no? So dinhi na kita karon sa ikatulo, no? Kining gitawag na tog maturity adjustment. Maturity adjustment. The believer's spiritual growth and advance to maturity. So buti pasabot usa ka magtutuo kini siya nga nagtubo sa pagkamtong, no? Nagatubo niya mi abanti gyud nga sa pagkamtong. So maturity adjustment is a gradual process. Gradual gini, no? Perting lisura gining kabuto ning maturity adjustment, no? Perting lawoma gining pagtulon-an gyud, no? Una nimo makabot ning maturity adjustment, imo sa nga ma-scrutinize pag maayo ang imong kaugalingon, no? Kung pwede lang natuhog-tuhog sa nimo ang imong lawas, unsa tong mga kinaiya sa imong lawas dito nga makasasala, nga diin walay persa, walay power, no? Nga diin maka counter attack sa atong kaaway, na diri, no? Diri nimo mahibaluan sa maturity adjustment, no? So maturity adjustment is a gradual process, no? Gradual na siya, hinay lang, no? Requiring consistent utilization of the feeling of the Spirit. So dili na diri utilization of rebound, no? Diri utilization of the feeling of the Spirit. When you are filled with the Holy Spirit, by that time nga you are filled with the Holy Spirit, you are spiritual by that time. Ang tanang pagabuhaton nimo dinha madawat sa tubangan sa Dios. So daily intake of God's word, parana. You are filled with the Holy Spirit, then sige kag tuon sa pulong sa Dios, and an ever increasing application of doctrine to life. So ana, no? Filled with the Holy Spirit, learning Bible doctrine, and application of Bible doctrine to life situation. So muna sa diha nga nagatubo na mugas pagkahamtong, kini manggong feeling of the Holy Spirit, dali na kay ka makabalik nini kay alang kanimo sayo na kay na nimo, no? Dali na kay na nimong pagabuhaton. Unya dili lang nga sayon kay nga makabalik ka dinha, ganahan na pud ka nga mo stay dinha og taas nga panahon. Dili pa rin diri sa rebound adjustment nga mura pa kang nagambak-ambak ba ning gawas sulod, gawas sulod, gawas sulod, gawas sulod, ano, no? Pero diri sa maturity adjustment, murag inani nang kahimtang nimo misulod ka pak, pag sulod nimo gawas, pero sulod na po kadayon nya, gawas sulod na po kadayon, murag mas dali ka mo sulod
sa pagkapuno sa balang espiritu kaysa mo stay ka sa gawas. Morning maturity adjustment dire, no? Ang kinabuhi sa ka wala man gud nagpasabot nga kung hamtong ka nga magtotoo nga di na ka makasala pa magyapon ka, no? Na may panahon nga diin musalig pa ta sa ato ang pwersa sa unod, energy of the flesh, musalig pa ta ni ana, no? Musay sa atong kaugalingong wisdom, musalig pa ta, no? O tungod ni ana wata kabantay nga ang atong pwersa na din nato ang atong gisaligan sa atong pagbuhat sa mga buluhaton. Mahimo na po na siyang human good. Mo nang matingala ta nga wa man ta matagbaw. Wa ka matagbaw tungod kay dili to feeling of the Holy Spirit, dili to power of the Holy Spirit. Power of the flesh to siya. Power to sa imuhang pagkatao. Now, ang power sa pagkatao dili madawat sa tubangan sa Dios. So there, maturity adjustment is a gradual process requiring consistent utilization of the feeling of the Spirit, daily intake of God's Word, and an ever-increasing application of doctrine to life. So muna ning diri sa maturity adjustment, no? Ganahan na jud ka nga puno sa balang espiritu, then ganahan ka nga mutuon sa pulong sa Dios, then ganahan ka nga mo-apply sa pulong sa Dios. So nakadiha nagasuroy-suroy, no? Nakadiha nagatuyok-tuyok, ikot-ikot ka diha sa niya nga kahintang, no? Feeling with the Holy Spirit, learning the Word of God, application of the Word of God sa imong adlaw-adlaw nga mga experience, sa imong adlaw-adlaw nga mga circumstances. So nakadiha nagsikag ikot-ikot ka diha. Ug sa imong pag-ikot-ikot din ha, ang Dios mo nang gihisgutan niya sa Galatians 5:16. Walking, no? Walking by the Holy Spirit. Mo nang gihisgutan nila nga naglakaw ka pinagi sa gahom sa balaang espiritu. So nagikot-ikot ra ka na ba, nagikot-ikot. Pag na may chance nga makalabas, bumabalik ka dayon. Mama nang diri sa maturity adjustment, no? Kay mo rin na, wa man nagpasabot nga mature na tanga, di ta makasala, no? Kasala pa mangyapon ta, no? Kaya naman tayo old signature. Kunya, ang atong old signature, mangilog man ni siya o gahom. Ilogon man niya ang gahom sa balang espiritu. So, mo ka na nga, kinahanglan yun nga, ang gahom sa balang espiritu, kanunay nga, mo mag-empower ka na to sa atong pagpangalagad nito kaniya. So through this process, the believer gains capacity of soul. Amo na ning yes, nakay capacity sa imong kalag, which frees the justice of God to bless him with temporal and eternal blessings. So duhay mong madawat nini. Kining nagkinabuhi ka diri sa maturity, no? Kining maturity adjustment o nag-adjust ka sa gitawag na tog sa hustisya sa Dios diri sa maturity, nga diin kanunay ka nga nagpapuno sa balang espiritu, and then tuon ka sa pulong sa Dios, and then nag-apply ka sa pulong sa Dios unsa may mga circumstances, makadawat ka sa imong kahimtang o unsa man imong kahimtang kay gi-apply nimo ang pulong sa Dios, na ikot-ikot ka diri, no? Na murag nagkuan ka diri, nagmerkado ka diri, no? Tanan nimo nga mga ginabuhat diri sa imong pag-ikot-ikot sa pagpangalagad sa Ginoo, walking by means of the Spirit, mo ning gitawag na to og divine good. Mo ni ang madawat sa Dios. Dili tong basta-basta lang ha nga dasmag ka lang kay dasmag kay bulhoton sa Ginoo, no? Nya pagdasmag dai nimo dito, power of the flesh dai imong gidasmag dito. Tingala ka, luka pa kapag pagkahuman. Nahuman nimo ang trabaho pero luka pa ka, no? Kapoy kayang imong trabaho pero walay agi, no? So mo ginin diri ta dapat masabtan nato kini siyang maturity adjustment. Kung di man ta kasabot niini, na failure kita sa atong Christian way of life. Magpabiling kita nga bata. Magpabiling kita nga bata.
So through this process, the believer gains capacity of soul, which frees the justice of God to bless him with temporal and eternal blessings. So, dili lang ang imong madawat temporal nga mga panalangin, nag-enjoy ka sa kalibutan, gawas pa niya na dito gyud sa taas. Sa 2 Timothy 4:7 na net, no? Yang giskutan din ha, no? Makadawat pud tag mga ganti, mga crowns dito. So dihang dito na sa taas. So for the believer who rejects doctrinal teaching, divine justice must administer divine discipline. So kuan pod, baliktad pod, no? Kung ikaw sa ka magtutuo nya, wala lang kay pagtagad sa doktrina, para sa imo gipadaplin lang nimo ang doktrina, mga pagturunan sa doktrina, ang divine justice pod must administer divine discipline. Makita po din nato siya sa capacity spiritual. So the precedence of divine justice, no? And the precedence of divine justice. In the pristine environment of Eden, God was free to bless Adam and the woman strictly from his personal love. They were the perfect work of perfect God. Gibuhat ni sila sa Diyos. Hingpit, no? Ang pagkahingpit sa Diyos, mubuhat po siya hingpit nga tao. Pero wala nagpasabot nga wala niya gihatagan ang tao og bulisyon, no? Hingpit ang iyang pagbuhat sa sinugdanan, no? And nothing in them presented a challenge to his righteous standards. During that time, fellowship is la permanente. Kay wa may sala. Mo pud ganin ang kita kung kita nag-rebound pud ta, wa pud ta limpyo pud ta tubangan sa Dios, na pud tay fellowship. Pareha pud kang Adan o kang iba sa pagbuhat nila, ana sila pagpakig fellowship kauban sa Dios. After the fall, however, the new sinful condition of the human race meant that God's justice had to take precedence, no? So divine justice supported by divine righteousness, he stands guard over all the other attributes of God. Yeah, no? So divine justice supported by the divine righteousness, he stands guard over all other attributes of God, ensuring that God's every action toward mankind remains fair, consistent, and incorruptible. The precedence of justice was proven at the cross in order to demonstrate his love towards fallen creatures without compromising his character. So the Father had to execute judgment on his perfect Son. Muna sa John 3:16, no? Only on the basis of substitutionary sacrifice of Christ can we adjust. So maka-adjust lang ta pinagi sa substitutionary sacrifice of Christ. Katong iyang substitutionary spiritual death, no? Okay, direkta magtapos, no? So to the justice of God. So meet God on his terms and receive his blessings. So dinhi na sa tama ng atong pagtuon karon, I just do hope nga doon na mo na katunan o mag-aamputas pagtapos. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabion, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagtayag, paghimaya ang anak kanimo. Salamat Father God sa imong padayon nga pagtudlo ka namo sa imong mga pulong. Ginauli na mo ito ng pagpasalamat, pagdayag ug paghimaya ang anak kanimo. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.